Payapa ang dagat at langit habang pinagmamasdan ni Duchess ang mga iyon mula sa kinauupuan niya, sa tapat ng apoy na ginawa niya sa tabi ng munting kubo. Pagod na siya at inaantok, pero hindi siya pwedeng matulog. Nag-aalala siya para kay Blue. Kanina pa ito natutulog pero hindi payapa ang paghinga nito. Mataas ang lagnat nito at labis siyang nangangamba sa kalagayan nito. Nang maampat ang pagdurugo ng sugat nito pagbalik nila sa munting kubo nila, akala niya ay magiging maayos na ito. Ayaw niyang isipin na maaaring ikamatay nito ang sugat nito o ang dami ng dugong nawala rito. Ayon na rin dito, hindi malubha ang kalagayan niya. May mga mas malala pang araw na pinsalang tinamo ito kaysa roon noong nasa serbisyo pa ito. Subalit nang gumabi at lagnatin ito, doon na siya nagsimulang magpanik. Wala sila sa sibilisasyon. Imposibleng madala niya ito sa ospital. At kahit may kaunting nalalaman siya sa panggagamot, wala rin siyang mga gamit o gamot na maipapainom dito. Paano niya matutulungan ito? Sinubukan niyang pababain ang lagnat nito sa pamamagitan ng pagpupuna sa katawan nito ng basang tela ng pinunit niyang laylayan ng pantalon. Ayaw niyang hubarin ang suot nitong t-shirt at jacket dahil nanginginig ito. Maging ang life jacket ay ipinasuot niya rito upang pandagdag na panlaban nito sa lamig. At kahit walang gana ay pinilit niyang kumain ito ng saging na inihaw niya. Bukas, maghahanap siya ng pwede niyang paglutuan ng sabaw. Kanina, habang pabalik sila sa kubo ay may nakita siyang ilang puno ng kawayan. Pwede siguro niyang gamiting lutuan iyon. Kailangang maraming makain ito lalo na at walang gamot na pwedeng inumin ito. Kailangan lumakas ang katawan nito upang mapabilis ang paggaling. Magsimula itong magpabiling-biling at sumuntok sa hangin na tila may kaaway, natatarantang napatakbo siya papasok sa kubo. Baka sa marahas na pagkilos nito ay muli na namang dumugo ang sugat nito. "Roy, just leave me here, Roy." Biglang sigaw nito. Nag-aalalang marahang niyuyugyog niya ang mga balikat nito. Kanina pa ba bugso-bugso ang pagdidiliryo nito? Agad din kumakalma ito kapag nilalapitan niya at pinupunasan ng basang tela. Pero maya-maya ay ganoon na naman. Kung ano-ano ang sinasabi nito at tila may kaaway. Huli niya ay parte iyon ng buhay nito noon at ito ngayon ang laman ng panaginip nito. Nang una kasi nitong mabanggit si Roy na nakilala na niya sa mga kwento ni Boston Manning, tila ang pinag-uusapan ng mga ito ay kung saan didilhen siya ng makakain para sa araw na iyon. Nang tawagin naman ito ang pangalang Evelyn na hula niya ay dating nobya nito, nagpapaliwanag ito kung bakit hindi ito maaaring pakasalan ng babae. Marami pang mga pangalan ang pinanggit nito, pero ang isang pangalan na hindi niya inaasahang marinig mula rito ay ang pangalan niya. "Blue, please, calm down. Baka magdugo uli ang sugat mo." Pakiusap niya rito. Pilit niyang pinipigilan ang mga braso nito sa pamagitan ng pag-iipit sa mga iyon sa tagiliran nito, pero mas malakas pa rin ito sa kanya kaya nakakawala rin ito. Nang akmang babangon ito na tila may susugurin, idinagana niya ang katawan niya rito. "Blue, tama na. Walang ibang tao rito. Tayong dalawa lang." Ilang minutong nanahimik ito. Nagpakawala ng marahas na hininga bago unti-unting nakatulog uli. Saka lang siya dahan-dahang umalis sa ibabaw nito. Umupo siya sa tabi. Medyo naging payapa na ang pagtulog nito. Nang damhin niya ng palad ang noo nito, nakahinga siya ng maluwag. Bumaba na ang lagnat nito at nagpapawis na rin ito. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon at binabantayan ang pagtulog nito. Nakatitig siya sa gwapong mukha nito nang biglang dumilat ito. Nagtama ang mga mata nila. "Duchess, is that you, my irritating albatross?" No, wait. You're the prettiest girl in the world, right?" Anito sa namamaos na tinig. Naroon ang pagkaaliw ngunit halataring nahihirapan itong magsalita. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang naglandas sa mga pisngi niya. "Bolero, sa tingin mo porke tinawag mo akong prettiest girl, palalampasin ko ang pagtawag mo rin sa akin ng irritating albatross?"
Matamis ng ngiti ang naging tugon nito. Sinapo ng isang malaking kamay nito ang kanang pisngi niya at sinalo ng hinlalaki ang ilang patak ng luhang tumulo na naman mula sa mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Is all this still an exciting adventure for you, lady? Siyempre, kaya magpagaling ka agad para hindi mo namimiss ang mga fun and thrilling adventures natin dito sa isla. Habang natutulog ka kanina, ako ang nanghuli ng mga isda at halaan sa dagat. All by myself. Medyo inabot na nga lang ako ng 2 oras bago ako makahuli ng isa. Pasensya na kung medyo amoy isda yung jacket mo. Iyan kasi ang ipinanlambat ko. Saka nanguha rin ako ng mga paborito mong damo at kabute doon sa "Don't!" Marahas na sambit nito. Sabay hawak ng mahigpit sa kamay niya, hindi niya namalayang humahaplos-haplos pala sa braso nito. Animo na pasong binawi niya ang kamay niya. Napahiya siya sa kapangahasan niya. Nawala sa isip niyang tuwid na uli ang takbo ng isip nito at hindi na nagdidiliryo kagaya kanina. Pero hindi siya nito pinakawalan. Matamang nakatitig sa kanya ito. Bahagyang pinisil nito ang pisngi niya nang tangkain niyang iiwas ang mga mukha niya. Makinig ka sa akin, Duchess. Huwag kang pupunta sa kakahuyan nang hindi ako kasama. Ayokong pumasok ka roon mag-isa. Delikado. At kung mangingisda ka, isuot mo lagi iyong life jacket. Huwag ka rin pupunta sa malalim na parte. Hindi ka marunong lumangoy. Baka tangayin ka ng malakas na alon papunta sa laot. Mariing wika nito. Alam ko. Mabuti, ayokong mapahama ka. Bukas lang siguradong malakas na ako at ako na uli ang maghahanap ng makakain natin. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. All right, Mr. Macho. Matulog ka na uli at nang magkatotoo kahit sa panaginip iyang pangarap mo. Dahil ang medical advice ko bilang nurse at doktor mo, mahigit 1 linggo ka pang magpapahinga dyan. Pagagalingin mo muna ang mga sugat mo bago ka pwedeng bumangon at makikilos uli. Tumaas sa mga kilay nito. Really? At paano mo naman ako mapipigilan kung gusto ko nang tumayo rito? Hamon nito. Naniningkit ang mga matang inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito. It's either my way or blood is hell way. Kunwari ay puno ng otoridad na sabi niya. Uupuan kita dyan oras na tinangka mong kumilos ng walang pahintulot ko. Mula sa gabing ito, ako ang masusunod. Intendes? Humalakhak ito. Pagkatapos ay walang ano-anong tinawid nito ang distansya ng mga labi nila. Napamulagat siya. Hindi niya inaasahan ang pananalasa na mga labi niya sa mga labi nito. Mistulang matagal nang magkakilala ang mga labi nila kung halikan siya nito. Walang pangingimi, walang pag-aalinlangan. Diretso agad sa pinakaloob ng bibig niya ang dila nito, hinahanap ang dila niya. Manamis-namis na maalat-alat ang halik nito. Hindi niya malaman kung alin ang mas matimbang sa 2 lasa. Kaya nang tila aatras na ito dahil walang natanggap na tugon mula sa kanya, siya naman ang sumunod sa mga labi nito. Itinukod niya ang 2 kamay sa magkabilang balikat nito. Kinabig naman nito palapit ang ulo niya. Dumako ang isang kamay nito sa likod niya, humimas-himas doon. Sinasalat ang makinis niyang balat sa likod niya patungo sa tadyang, papunta sa pipis na tiyan niya. Blue. Sambit niya ng kusang putulin niya ang halik kahit palabag iyon sa isinisigaw ng katawan niya. Hindi tama ito. May sakit ka. Humihingal na tinitigan siya nito. Nabasa niya ang matinding pagnanasa sa luntiang mata nito. At alam niyang nasasalamin din ito iyon sa mga mata niya. Matagal ko nang gustong gawin ito pero ayokong isipin mong sinasamantala kita, kaya kahit masunog ang balat ko sa pagbababad sa dagat, maitago lang ang epekto mo sa katawan ko, ginagawa ko. You're so damn sexy, Duchess. I had a hellish time trying to keep my hands off you. Kumpisal nito sa boses na puno ng pagnanasa at may bahid na paghingi ng paumanhin sa kanya. Ilang beses siyang napakurap habang nakatingin dito. Lumunok siya upang palisin ang bara sa lalamunan niya. He wanted her. He truly wanted her.
Gusto niyang magpasirko-sirko sa buhanginan sa labis na tuwa. Pero nakontento na lang siya sa masuyong paghaplos sa pisngi nito. Get well first, Blue. Pag-uusapan uli natin ito kapag sigurado na akong hindi ka nagdidiliryo. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Marahang pinisil nito ang kamay niya bago iyon dinala sa mga labi nito at hinagkan. I hold you to that promise, lady. Anas nito bago ipinikit uli ang mga mata. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.